Good morning guys. Ayan. Magsa 7 o'clock na. Ito yung mga bata. Gising ng madaling araw. Kasi tulog sila ng hapon hanggang gabi. Ayan, mga nanonood. Bumili lang sila ng pizza alas 2 ng madaling araw. Nakatulog kami, 1 o'clock na may get. Dinalahit ako ng ubo. Mag-aalas 7 na ng pa din. Ito na pala yung mga halaman. Ayusin pa namin to. Sobrang dilim pa sa labas. Soon. Mga maleta. Yung isa kagabi, kinalkal ko na. Pareho pala, kinalkal ko na. Bago kami matulog. Ayos na namin. Yan. 8:30 pa lang ng umaga. Nagbabalik na ako ng mga gamit. Napamili namin. Wala masyadong mga hindi gaya dati na sobrang dami. Kasi ngayon dahil limited ang space. So yung mga personal na gamit ng taga-nabil namin. So yung sa regalo sa akin ni Habi, di ko pa nagamit. Ayan. 8:30 pa lang. Ayan pa lang ang araw. Ngayon pa lang siya sisikat. Medyo umiinit-init na kanina. Nasa labas kami ni Jonas. Iba talaga, iba yung lamig. Parang ata, +4 +5 ata kami ng umaga. Ay siya. Ako kala ko kanina nasa 4 or something lang ang temperature. -2 pala. Nag-start kasi kami ng mga sasakyan. At baka makapag-grocery mamaya. Wala kami pang ulam eh. Yan, may mga halaman. Wala na. Namatay na sila. Yan. Punta kami ni Jermaine ng grocery. Nakakapanibago yung drive. Medyo almost abad din tayo ang pinagman na yun. Wala pa kasi may maluluto kahit na ultimo tubig wala kami. Meron na kami kang inaalmusal namin yung big goreng. Tsaka yung in-order nilang pizza kaninang madaling araw. Sabi ko kailangan. For lunch baka bibili lang muna ako ng tanghalian. Tapos umami ang gabi at least may maluluto na ako. Samahan nyo kami sa unang grocery namin pagbalik galing bakasyon. Yun, si Jermaine. Na-miss ko rin tong superstore Kaya lang wala pa ako pag maano pa yung utak ko sa pamimili. Hindi ko pa alam may mga kailangan talaga. So na nga pala ngayon, trick or treat nga pala. Kailangan namin makabil din pala ng mga candy kasi last year ang daming dumating na bata. $6.99, ano to? Parang popcorn. Sa Dollarama maraming option. Hindi ko lang sure kasi anong petsa na. Baka yung iba nakapamili na rin siguro ilan-ilan na lang. Kailangan nyo ba ng mga body wash? Meron pa tayo. Doon naman sa mga gulay. Let's go. Gulay, tsaka ilang prutas. Gusto ko sana pumunta ng Freestone pero may oras pa siguro. Nagulat naman ako sa presyo ng green beans ngayon. $9.99. Yung ganito kalaki.
Ito, $5.99. Mahal. Ayan, medyo marami-rami na yung aming gulay. Wala pa yung mga pang iba. Ang daming kailangan kasi empty talaga yung fridge namin. In-empty ko talaga yun before kami umalis. Patatas na. Tsaka sibuyas na pula. Kuha patatas, 3. Tapos 2 sibuyas na pula. Sarap itong butternut squash na to, roasted. Wow. May nakasale. Ito, meron pa kami yan. At tayo ng tofu. November 30 pa. Saka chow mein. Ganito yung ginagamit ko na pang fried noodles eh. Oyster sauce na tsaka toyo. Jermaine. Siya naman ang may dala ng cart niya yan. Anong pasta. Yung mga kinukuha ko ngayon, mga random lang talaga. Wala akong planong wala akong menu. Ha? Ano na? Tuesday lang ngayon eh. Diba? Usually kasi weekend tayo, kaya lagi marami tao. Tomato paste. Tataka siya, ba't parang konti tao? Nalimutan niya yung petsa. Weekdays ngayon, kaya maluwag. Kuha tayo spaghettini. Isa kasi meron kami random na araw nags namin pasta lang. Mabilis ang luto. Ay, si Jermaine. Kumuha ng cereal. Ako, try ko to. Bago tong tea nila na to eh. O ngayon ko lang siya nakita. Ginger peach na tea. Herbal tea. Usually ito kinukuha ko. Raspberry, yung green tea nila, at saka itong hibiscus. So, try natin to this time. Napili mong cereal na? Corn. Frosted Flakes lang. Sige. Okay. Ano tayo sa may dairy. Tapos yan. Nakita kami ng mga meron dito mga para pang trick or treat. Mga candies. So yung bibili kami sa Dollarama, ilalagyan na lang. Okay na siguro yan. Let's go. Tinapay pala. Butter. Hindi ko na check kung may butter pa tayo. Okay, malapit na sa Dollarama na. Ay, sa ano na lang yun, sa Chalo. Tinapay for now. Wala kaming tinapay. Lumpia wrapper ko tayo. Okra. Hindi ko sure kung may okra pa kami. Pili na nga rin tayo. Ito na kasi binibili ko yung frozen. Mas malambot pati siya. So,
Ang dami na. Yari tayo pag sa bayaran. Bago ba yung tinapay? Chinek mo yung date? November 9 pa. Okay. Let's go pay. Mantika, hindi ko alam kung may mantika pa kami. Kumuha ka na kaya para sigurado. Although may olive oil pa tayo pang gisa-gisa. Baka ng oil nakpila na ako dito. May libre kaming margarita pizza, 3. Dahil naka 300 plus kami. Dami rin eh. Empty naks talaga. Tsaka ang dami rin sa magkano rin ba inabot sa pang trick or treat ng mga bata. Doon lang ata naka 50 na ako eh. Yun, bahay na kami. Yung pinagpapahinga ko, ayan naglalaro. Di naman natulog. Pero malamang mamaya tulog kami to hapon. Napamili. Yung mga gulay nasa baba pa. Ayan. Major main. Frosted flakes, gatas, oyster sauce, toyo. Kasi may pati suka pa ako. So yan na muna. Bumili rin ako ng honey. Tsaka maple syrup. Beef cubes, pork cubes, spaghettini. Ay nako, mali ako, nadampot. Hindi pala siya spaghettini, linguine. Pero okay na yan. Tapos, eto naka-sale to. 3 something na tong sandwich bread. Kewpie mayo, yung spam, corned beef, ginger peach tea, ebap, migoreng, bihon, tinapay, chow mein, tofu, yan, saka isang tray ng itlog. Tostitos na cheese salsa. Plain yogurt, frozen na okra, canola oil, conditioner, naubusan na ang conditioner. Tapos yung lotion, lalo malamig na. Kailangan yan. Tapos kumuha rin kami ng chips. Ito mga chips lang itong 3 na to. Tapos itong 4. Bumili ko para pang sa trick or treat. Proportion na lang namin yan. 4 yan, magkakaiba. Yan yung mga gusto ng mga bata eh. Sabi nga ni Jermaine, Mami, pengi din ako. Malaki na yun pero mahilig pa rin sa mga ganyan. Tapos yan, ito yung mga gulay na bili ko. Talong, cilantro, cucumber, red onion, green pepper, red pepper, mushroom, patatas, carrots, green onion, celery. Pero yung celery na kinuha ko yung stock na. Hindi naman siguro karami ang kailangan ko. Garlic, tomato, cabbage, yellow onion, mushroom. Ang tawag mo ito? Labanos, spinach. Saka bili ko ng persimmon, peras, cantaloupe, saging, mangga. Galing mga pakwan pero wala na. Out of season kasi yung pakwan. Kasi ito yung libre. Siguro lagay na sa baba pagka lang yan. Emergency. Frozen kasi yan. Tapos chicken wings, giniling, pork shoulder, chicken thigh boneless, sliced beef, tsaka rib finger na beef din. Yan ang lahat yan. Tapos yan, for lunch, bumili na lang muna ako ng ulam. Chicken. Garlic fried chicken sa TNT. Tapos may parang canton. Stir fry noodles at saka gulay. Kain tayo. Gutom na eh. Kamusta na guys? Tagal namin nakatulog. Lamig eh. Sarap matulog eh. Grabe yung namin sa oras pa rin. Kala ko nga nakapag-adjust tayo na maayos. Pero may... Kasi kagabi nakatulog naman kami na masarap. Although late na. Tapos maaga naman nagising. Pero parang feeling mo na recharge ka. So yun, ligpitan.
Although gabi nabuksan ko na yung mga maleta, napili ko na. At kanina umaga nga, na gano'n na ako. Binalik ko na isa-isa. Tapos saalang na ako lahat ng labahan. Bedsheet. Yung bedsheet kagabi pa lang, sinalang ko na. Pero lahat ng ano ngayon labahan na isa lang na. Nakapag-grocery na. First day. Tapos kain. Habang nanonood kami, mga inaantok. Nanonood siya ng movie niya Eddie Garcia, yung Duma. Saan ka na? Tulog ka sa taas? Hindi, tapusin ko lang to. Sige. Sabi niya magtitiklop ka lang. Saka tiklopin ko lang yung mga nilaban. Sabi niya, sige, tapusin ko lang to, sunod ako. Natutulog ko siya rito Nakatulog sabi ko, ako. natapos na itupin ko. Hindi yung maakyat. Naligpit ko na rin yung mga napamili ko na kung anik-anik lang sa Japan. Nakalagay na lahat sa lalagan. Pagbaba ko, tulog na dito Sabi ko talaga, wakit na tayo sa taas. Sabi ko, pahinga ka na ron. Para makabawi ang katawan talaga. Plakda. Tapos sabi niya, tara, dalawa tayo matulog. Sabi ko, tulog ako. Pagtingin ko, yung dalawang bata, tulog din. Sabi ko, pare-pareho Lahat tulog na. Ay, hindi, si Jonas pala hindi pa. Si Jermaine tulog. Bagsak ka talaga si Jermaine. Kasi talaga, inaisama ko pa sa grocery, di ba? Si Jonas naglalaro. Tulog kami Pagising namin, 6:30 na. Ng gabi. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, yung antok natin, di mapigilan. Kagaya ngayon, oras na? 11:30 na ng gabi. Hindi pa rin kami inaantok. Nanonood lang kami ng mga kung ano-ano. Sabi nga namin ayan, back to reality nga. Sabi nga back to reality. Pero, ganun pa man ito yung bread and butter natin. Hindi natin ma-achieve o mapupuntahan or Yung mga places na napupuntahan dahil din sa trabaho. yung mga naibibigay mo sa pamilya mo, yung mga nabibili mo, hindi dahil doon sa ating trabaho, although mahirap yung trabaho natin, pero ganun pa man happy kami and excited to get back to the reality na sinasabi. Pero hindi kami yung yung nalulungkot na ay balik na lang tayo. Hindi, wala sa akin, wala yung lungkot nun Actually, pagdating namin, na-miss namin din yung bahay. Na-miss namin yung Iba bahay. talaga yung iba talaga yung pagbalik mo Iba yung komportable ka, paghiga mo. Na-miss niya nga yung driving. Nag-drive ka agad kanina. Sabi ko, kaya mo ba? Oo. Sabi ko, ang bilis. Sabi ko, wala traffic. Maganda sa Pinas, maganda. Ang ayoko lang talaga sa atin is yung traffic. Traffic, To be honest. duruan. Pero yung everyday na buhay din yung lakad, kahit bilad sa araw, go ako doon Sinusukuhan ko doon yung traffic. Kasi imbis na nakakapunta ka ng places na mas marami, ang nangyayari, na-i-stuck sa traffic. Nadidelay ang buhay Parang gano'n, nadidelay ang buhay or yung mga dapat nangyari na ng ganito. At yung flight namin, delay, di ba? Kasi nga Tsaka yung boat oras, delay, sa sayang. Pacific at tsaka Yung oras na nasasayang doon sa pagka-stuck mo doon sa traffic. Aside from that syempre, nanonood ka ng mga bali-balita sa Pilipinas, hindi mo maiwasan yung mga, ayun na naman, yung mga politika, yung Tapos mga kada biyahe, makikita mo yung mga nakatenggang mga ginagawa. nakatingin ginagawa na namin na kawawa, sayang yung yaman ng Pilipinas, yung resource, yung mga contribution ng ating mga kababayan na ating OFW na nagpapadala sa Pilipinas, na kinukuha na nila ng tax. Tsaka yung mga regular din na mga nagtatrabaho. Mga pangkaraniwan na tao na nagtatrabaho. Nanala sa kapatid ko, di ba? Na sumasahod. Sabi niya, malaki nga yung sahod ko. Pero sa laki din ng tax. Tapos makikita mo ganun nangyayari sa tax na binabayaran mo. Sayang. Kahit ayaw maging politiko ni Dayan doon pa rin Kumbaga, ayaw mo man, lumalabas pa rin na nakakainis dahil nga naapektuhan ka talaga. Nararamdaman mo Pero wala naman kami doon. Kumbaga, happy kami na nakauwi kami ng Pilipinas. Happy kami. Wala kaming, kumbaga, ganun Kumbaga, mga tao nga doon na tatanggap nila na ganun na nangyayari. What more kung wala kami naman magagawa doon dahil hindi naman kami doon nakatira. Nakadismaya lang. Pero sana magkaroon ng hustisya yung mga sa corruption na yan. Mabigyan ng hustisya yung mga taong bayan na nagpapakahirap everyday.
Pero para sa aking opinion lang, lahat ng pagbabago, kung gugustuhin natin, kailangan natin mag-umpisa sa sarili natin. Kahit sa simpleng balat ng candy na dapat ibulsa mo na lang kung wala kang makitang basurahan. Kaya huwag mo iwanan. Actually, may na ano kami dyan May sa mga nakita kami airport. sa airport, pinagkainan, pinag-inuman. Iwanan ko na lang dito. Sasakay na kami ng yung Cebu Pack nun. Walang Imbis na may garbage naman eh. Kami nasa supot eh. O, lagyan nyo lahat. Tapos bago kami sumakay, nilagay namin sa basurahan. Tapos meron doon, couple sila. Boxes ng mga pagkain. Tinapos nila yung pagkain. Nung hindi maubos yung isa, sinalid sa kabila. Yung pinagsalinan, tinanggalan, iniwan lang doon. May mga Ang ganun lapit lang naman na, Hindi okay, na- mga simpleng bagay. Hindi naman namin sinasabing perfecto kami sa mga ganun. Pero, syempre, kaya ako nga nasabi na Nagsisimula sa atin. kailangan talaga magsimula ang disiplina sa bawat isa sa atin. Bawat isang mamamayan na Pilipino. It's more on siguro yung mga tao na lack of education, hindi ganun eh. Parang sa akin, hindi mo makikita na lack of education kasi kaya... Ano yun eh. Kumbaga parang civic sense din yun, di ba? Oo, yun nga eh. Yung ako nga lang, di ba, nasa Cebu Pacific na flight, tinasa likod ako, tinamaan ako sa ulo. Tinamaan siya sa ulo, tinignan lang siya. Tinignan, wala man lang, oh, sorry. Ay, sorry, wala. Lakas talaga, nasiko yung ulo ko eh. Hindi man- Ano pa yun? Matanda pa yun. Siguro mga nasa 60s na yun or something, di ba? Na lalaki. Kaya tinignan ko Hindi, rin siya nakatama sa eh. akin yung asawa. Ay, yung babae? Yung babae. Kala ko yung lalaki. Tapos wala man lang, oh, sorry. Wala. As in, dire-diretso lang, tinignan lang, umalis. Yung mga simpleng gano'n. Hindi sa, yun nga, sinasabi na perfecto kami. Pero yung mga simpleng gano'n, mapapansin mo kasi. Yun yung mga nakikita namin. Tapos, yung papasok ba yung lack of education? Hindi. Kasi sa probinsya, meron disiplina yung mga ibang tao doon. Nakakita mo, nagwawalis pa, di ba? Naglilinis pa sila, tinatanggal nila yung mga kalat. Bakit sa city, hindi natin magawa yan? Hindi mo naman, Although fast-paced talaga, pero kahit fast-paced, dapat nasa sarili natin yun. hindi mo naman pwede sabihin, nagbabayad naman ako ng tax, may tigalinis naman yan eh. Lagi na gano'n. Hindi naman pwedeng gano'n. Kasi lahat ng tao pag naging gano'n, huwag na tayong ng basurahan. Tapon na lang ng tapon ang mangyayari. Indian, labas. Ay, nako. Mga simple nga naman, napansin namin. Pero napansin lang naman namin yun. Kaya nga nasabi ko na sana nga magkaroon tayo ng enlightenment na mamulat na tayo. Kasi ang ganda talaga ng Pilipinas. Andun na lahat ng kakailanganin mo eh. Paglabas mo, yan na. Ito na lahat ng kailangan mo. Lahat ng gugustuhin mo nandun. Kailangan lang talaga magano ka. Kumbaga, work hard. Tapos, syempre, disiplina. Kailangan yun. Hindi ba Tsaka bakit pag nasa ibang bansa ka, yung Kaya mong gawin, di ba? nakakasunod ka doon sa batas nila. Nakakasunod mo yung kultura nila nagagawa mo. Na susunod mo yung mga gustong mangyari doon sa lugar na yun. Bakit sa ating sariling bansa hindi natin gawin yun, di ba? Correct. Pero hindi naman lahat Ilan lang Hindi naman. lahat, syempre. Syempre, marami pa rin yung concern. Hindi lahat. Marami na nga rin talaga na nagbago. Kaya dapat talaga magmula sa sarili natin lahat yan. Ayun nga, pagdating lalo na sa mga eleksyon, mamili tayo talaga ng karapat. Huwag natin kakalimutan yung mga nangyari. Marami kasi tipong natatabunan na lang, nalilibutan. Pagdating eleksyon, ganun na naman. Sila na naman. Ano nila kayo nun eh. Kumbaga, bibigyan nga kayo, makakuha kayo before election. Pero after nun, mas marami yung kinukuha nila. Grabe. Grabe yung ano sa atin. Sobra yung corruption. Yun lang. Sana magbago na yun. Sana mabago na para maging maayos na. Kasi minsan nakikita mo yung mga kapwa natin Pilipino, hirap na ganyan na Napapagod sa katatrabaho, yung mga simpleng mamamayamban na lumalaban araw-araw. titinda. Kita mo nga, may nakakwento kami. Hinuli siya nung mga city government dahil naglalagay lang siya ng gulay sa plastic na may handle. Bawal daw yun. Nagbabawal na. Pero yung clear na plastic, pwede pa.
Para sa customer din naman yun Sabi nga sabi daw niya. niya doon sa ano, dapat lahat yan ipatupad nyo. Hindi. Hindi, sa kabilang side ng palengke, meron. Pwede. Pero sa side nila, hindi pwede. Naparaming bili namin, pasensya na pasensya. Naku, pasensya po, yan lang po talaga mapaglalagyan. Wala kami. Dinoble-doble niya. Sabi ko, wag na kayo magpasensya kasi yun yung rules na rules. binibigay nila. Sabi ko, okay lang kasi may ano naman kami na bag na dala. Yung ano yun, di ba? Yung langka. Langka. May eco bag naman. May kubag naman kami dala. Sabi niya, yun nga eh. Minsan yung mga crime na or pagkakamali o crime ng mga maliliit na tao, madaling inaano nila, hinuhusgahan nila o nakukulong kagad. Samantalang yung mga mayayaman na billion ang ninanakaw sa Pilipinas. Wala, nakakalaya lang yung piniprepare nilang kulungan eh. Mas maganda pa sa... Hindi nawawala kasi yung corruption eh. Ang dami namin nakachikahan eh. Actually, yung isang matanda rin na nasakay namin na Grab. Galing kami ng Binondo. Sabi nga niya, hinuli nga daw siya. Nag-swerve daw siya. Sabi niya, hindi naman eh. Ganito, pinapabayaran, kinukuha yung ano niya, lisensya. Pinapabayaran siya ng 2.5. Sabi niya, sa inyo na yung lisensya ko. Tanda-tanda ko na. Yan ang ala yung kinikita ko eh. Kinakakabuhay ko eh. Kukunin niyo pa. Kukunin niyo pa. Sakto daw sa kanya yung mga nagtatrabaho sa City Hall. O ma'am, tignan nyo, ayan o. Sabi niya, mas malaki pa yung hinisigi sa akin kaysa sa kinita ko. Ay, nako. Alam mo yung corruption ng mga simpleng ganong corruption. Alam mo na eh. Tapos nabi din naman ako nag-swerve. Sabi, iniwasan ko kasi yung ano, hindi po pwedeng hindi ko iwasan yun. Ganyan. Di, parang napahiya yung Traffic enforcer. Binalik sa kanya yung lisensya niya. Ay, naka. Kung di ka lalaban, anong mangyayari, Ano di ba? mangyayari kung hindi ka sasagot? Wala. Pera ka lang talaga dun. Nakakatawa rin yung matanda na. Haba ng biyahe namin, pero ang galing ng ano niya eh. Galing niya dumiskarte. Diskarte. Sabi niya din, kahit nga raw walang GPS eh, di ba? Nakakapagmaneho siya. Kung saan sumuot eh. Ay, naka. Yun na naman, mga simpleng pansin lang naman namin. Simpleng buhay, simpleng... Sana lang, yan. Yun yung isa sa number one wish ko na before sana ako mawala sa mundo eh. Makakita ko maunlad ang Pilipinas at mga... Actually, maunlad ang Pilipinas eh. Magkaroon lang sana ng maayos na mga leader para mas gumanda ang takbo sa Pilipinas. Kasi sayang. Ang daming pera ng Pilipinas. Daming resources. Hindi lang na gagamit ng maayos. Sana, next na balik namin kahit pa paano may pagbabago. In 2 years. Sana operational na yung MRT na yun. Ay, yung LRT naman yun. Tsaka yung, ano, yung train. Yung Bulacan, ano? Yung train na yun na all the way from Clark, Pampanga yata yun. Sana. Hanggang Legazpi yata yun eh. Hindi ko sure kung saan. Pero sana matapos yun. Kasi sayang. Kumbaga, bawas sa traffic din yun dahil mas pipiliin ng tao bumiyahe na doon, di ba? Ayun ako. Yun na naman. Kami next vlog namin, try namin discuss yung mga expenses. May mga nagtatanong paano namin binuko yung ticket. So doon namin i-share yung ano. Kung anong mga steps na pwede nyong gawin para na sa ganun eh, masundan nyo rin kung ano yung mga ginawa namin. Tiyaga lang. Tiyaga, tsaka ano. Yun lang, na-over-fatigue, nagkasakit. Pero siguro dahil sa init na rin. Init, tapos ulan. nauulanan kami, aircon. Ayun. Kasi last na uwi namin, ganda naman sa gasa, pero hindi naman kami nagkasakit. Gawin nyo, conditionin nyo yung katawan nyo ng vitamins. Para pa months before nung flight nyo or nung vacation nyo para masulit nyo talaga yung mga lakad-lakad nyo, lalo na sa Japan. Correct. Tsaka namin magkano yung, hindi naman eksaktong gastos, pero estimate. Tsaka yung from the start na ano namin, kung magkano yung nasa plano namin na nababaunin. Kasi alam ko maraming tayong kababayan na nag-abroad, na may mga nagme-message din. Gusto na malaman kung gaano raw ba kamahal maka-umuwi ng Pilipinas ngayon. Ayun. Paano guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.